Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pagkagising ko nga po kaninang umaga ay nakauwi na rin po pala si Papa dito sa bahay. Galing po kasi siya ng night duty mga kalabs at umaga nga po siya nakauwi. Pagkatapos ko nga pong magmano ay humingi pa nga po si Papa ng yakap. Na-miss daw po kasi ako ni Papa. At nagluluto na rin po pala si Mama ng pang-almusal namin. Mega tuna na may itlog at may dahon ng malunggay yung niluto po pala ni Mama. Eto po pala mga kalobs yung request ni Papa kay Mama na lutuin niya. Nagutom daw po kasi si Papa pag uwi niya po galing ng duty. Kaya nung nakaluto na nga po si Mama ay kumain na nga din po kaming tatlo. Tulog pa po kasi si Kuya, pati po yung mga pinsan ko sa mga oras na yan. Kaya tinirhan na lang po namin sila ng ulam. Kapag po kasi wala nang pasok ay kahit anong oras na po talaga kami nagigising. Gumawa din po pala si Mama ng bagoong na may kalamansi para po sa kanilang dalawa ni Papa. Pagkatapos ko nga pong kumain ay pupunta po sana ako sa bahay nila nanay. Kaya lang sabi po ni Mama sa akin ay ako na nga lang daw po ang magsasampay sa mga damit ni Kuya na hindi niya nga daw po natapos labhan kahapon. Tinuloy nga lang po ito ni Mama kaninang umaga. Buhat-buhat po kasi ni Mama si Baby dahil naliligo nga po si Mama niya. Kaya inutusan nga po ako ni Mama na ako na nga lang po ang magsampay dito. Pero okay lang naman po yun mga kalobs. Dahil sanay naman na po akong taga-sampay ng mga damit. At ako naman po talaga yung nagsasampay ng mga damit na natapos na po ni Mama na i-dryer. Konti lang naman po itong damit ni Kuya, puro t-shirt lang naman po ito at sando. Yung mga short niya po kasi ay nauna na nga po yung nilabhan ni Mama kahapon. Eto nga lang po talagang mga damit ni Kuya ang hindi nga po natapos ni Mama kahapon na labhan. Paano naman po kasi mga kalobs, hapon na nga ay hindi pa rin po tapos si Mama sa paglalaba. Tapos bigla pa nga pong umulan. Last na lang nga po sana eto pong mga damit ni Kuya. Kaya hininto na nga lang po muna yun ni Mama, lalo na at magagabi na nga din po nun. Magluluto pa po kasi kami ni Mama ng uulamin namin. Kaya lang mga kalobs, hindi na nga din po kami nagluto kagabi. Dahil bumili na nga lang po si Kuya ng monggo at pinaluto niya na lang po yun kay nanay. Dahil monggo din daw po kasi yung lulutuin ni nanay. Kaya binigyan na nga lang po kami ni nanay ng ulam namin. O ayan, at tapos ko na nga din pong naisampay eto pong mga damit ni Kuya. Kung gising nga lang po sana si Kuya sa mga oras na yan, ay sa kanya po siguro ito iuutos ni Mama. Kaya lang tulog pa po kasi si Kuya. At pinalitan na rin po pala ni Mama yung mantel sa mesa namin. Punit na rin po kasi yung gilid-gilid nito. Sakto po kasing nagpabili din po si nanay ng mantel para daw po sa mesa nila at marami pa nga pong natira. Kaya humingi na nga lang po si Mama kay nanay. Maganda nga din po itong kulay ng mantel dahil parang kakulay niya nga din po ito pong kulay ng mesa namin. At nung nasukat na nga din po ni Mama yung laki ng mantel na ilalagay niya sa mesa ay ginunting niya na nga din po ito. Hindi na nga din po masyadong nilakihan ni Mama yung haba ng laylay ng mantel. Baka daw po kasi ay mapunit-punit lang daw po ulit. Kaysa tamtax pa nga daw po yung gagamitin ni Mama, ay eto na nga lang daw pong gun-tucker. Mas maganda daw po kasi kapag ito yung ginamit, mas maayos nga daw po yung pagkadikit ng mantel sa mesa. At ayan, natapos na nga din po itong nilagay ni Mama. At kaninang hapon po pala, habang nanonood nga po kami ng mga video, ay napanood nga po namin yung video ko nung bata pa po ako na gumagawa ng leche flan. Parang bigla nga po akong natakam, kaya sabi ko kay Mama ay gawin po namin ulit. Kaya eto nga at nagpabili po siya sa akin ng gatas at itlog. Tapos tinimplahan ko na nga din po ito.
Pagkalagay ko nga po ng gatas ay ginunam ko nga lang po ito sa tubig. Tapos nilagay ko na rin po yung itlog at hinalo-halo. At nilagay ko na nga din po itong isang kalamansi. Tapos hahalu-haluin nga lang po ulit ito ng mabuti. At gumamit na nga din po ako ng strainer para po hindi maisama yung buto ng kalamansi. At 2 beses ko pa nga po itong ginamitan ng strainer para po wala po talagang mahalong buto ng kalamansi. Tapos isinalang ko na nga din po itong llanera at nilagyan ng konting tubig. At naglagay na nga din po ako dito ng 2 kutsarang puting asukal. Tapos hinintay ko nga lang po itong magkulay brown. At hinalo-halo ko nga lang po muna ito. At ayan mga kalabs, nagkulay brown na nga din po yung asukal. Kaya nung lumamig na nga din po itong asukal ay nilagay ko na nga din po itong gatas na may itlog at kalamansi na hinalo-halo ko kanina. At mabuti na nga lang din po at may foil pa pong natira si mama. Kailangan ko po kasi ito dahil babalutin ko nga po itong llanera. Nako nga at sobrang dinandahan ko pa nga po yung pagbubuhat ko dito. Baka po kasi ay biglang matapon. Kaya medyo natagalan nga din po ako sa pagbabalot nito. Pero sabi nga po ni mama ay okay lang, at least safety. Kaya lang, sa sobrang ingat ko naman po ay napunit ko pa nga po yung foil sa taas. Kaya pinatungan na nga lang po ulit ito ni mama ng foil para lang po matakpan yung butas. At ayan, inistim ko na nga din po ito mga kalobs ng 30 minutes. At mahinang apoy nga lang po. At after 30 minutes mga kalobs ay eto na nga po yung ating leche flan. Wow! At mukhang nakakatakam nga po siya mga kalobs. Paglipat nga po ni Papa dito sa plato ay ang bango-bango nga po ng amoy. At syempre, tinikman ko na nga din po kaagad kung tama lang po yung pagkatimpla. At sinubuan ko na nga din po si Papa mga kalobs. Sabi niya nga ay sakto lang. Maski si ate ay hindi na nga rin po napigilang tumikim oh.